Hello mga bebs, ito nga ang kaganapan kaninang umaga at kadarating lang namin sa paghatid namin kay Junaki sa work at nagkapi-kapi na muna at aarya na naman ako ng mga gawaing bahay dito. Hindi na natapos-tapos mga bebs at napakarami talagang mga dapat gawin. Ito naman ang tinitira ko ngayon dahil punong-puno ng alikabok yung aking mga kaldero dahil dyan sa pagga-grind ng mga tiles na yan dito sa loob ng bahay. Kaya naman pati yung perwisyo mga bebs. At yan nga nililinis ko isa-isa at babaguhin ko na rin ang mga lalagyanan ng aking mga kaldero na dating nasa taas ay gagawin ko na dito sa aking abot kamay. Para naman hindi na ako kailangan kumuha ng upuan dahil lagi naman niyang ginagamit. So, kailangan abot kamay mo siya. Sumobrang kapit nung alikabok dahil meron din siyang mga moist ng mantika, mga bebs. Kaya naman na dikit din yung mga alikabok doon sa mga takip ng kaldero at mismong sa mga kaldero ko. Na-shout out dyan kanina sa Tagaytay, ay ang dami-daming mga umaakyat ng Tagaytay at mga nagbababaan na. Yung pala ay last day na pala ng holiday ngayon, kaya yung iba sinamantala na ngayong huling araw ng bakasyon. At yan nga mga bebs, nagugunting-gunting ako ng mga karton dahil ilalagay ko yan sa puwitan ng mga ng mga kaldero ko kasi ayokong nga nagkikiskisan at ayokong magasgas. Kaya yan ang mga ginagawa ko para hindi sila magkaroon ng scratch. At napakarami ko ngang mga kaldero, mga bebs, iba't ibang klase yan. May tipal at merong yung mga stainless, pero yan ang mas gamitin ko, yung mga blue na yan, yung tefal. Lalo na pag yung mga fried dahil yan ay non-stick, kaya yan naman ang ginagamit ko sa aking pagluluto, lalo na pag mga breakfast. Meron din ako yung mga kawa, mga bebs, malalaki talaga, mga parang talyasi na. Pero hindi ko na rin siya nagagamit dahil wala naman ako masyadong mga bisibisita at hindi rin naman ako mahilig maghahanda. Dati kinahiligan ko yan yung magluto ng magluto at nag-i-invite ako noon, pero ngayon hindi na dahil mas maigi pang kumain na lang kami sa labas at nakakapagod din. Lalo na't mahihina naman magsikain yung mga tao rito. Pag nandito yung isang anak ko, yung panganay ko, yun malakas kumain yun. Kaya ako masipag magluto rin pagka yan siya nandito dahil talagang ubos, wala nang kinabukasan. Dahil yung anak ko na yon ay sabik na sabik talaga sa home cook dahil wala naman nagluluto para sa kanya dahil nandun siya sa Manila. Kaya ang mga pagkain niya ay puro take out lang ng take out. Shout out dyan sa walang katapusang lagi ko nakikita dyan sa FB yung tungkol kala Yulo family. Itong si Carlos at ang kanyang mother. Sa totoong buhay naman talaga ay napakahirap na ikaw ay parang nakalimutan ng iyong anak. Dahil yung nagsisimula pa lang siya at wala pa siyang tagumpay ay nandyan na siya sa iyo. Lagi kang inaalalayan at sinusuportahan. At syempre ang mga magulang ay natural na yan sa kanila na sila ay na laging pinagsasabihan ng mga anak, lalo na't hindi niya nakikitang may pagbabago o may nakikita siyang mali. Magtaka ka kung halimbawang marami kang ginagawang mali ay walang paki sa'yo ang magulang mo, doon ka na magtaka. Kung anak ka ba niya talaga. Lalo na't pagdating sa pag-ibig ng iyong mga anak, yung mga mapapangasawa nila o kaya yung mga boyfriend o girlfriend nila, natural lang nakikilatisin mo. Hindi po pwedeng hindi. Kaya lang may kasabihan nga tayong love conquers all. Kaya pag anak mo na ang nagdesisyon pagdating dyan sa pag-ibig na yan ay tsupi ka na. Baliwala na yung mga pangaral mo at mga paalala mo. Nakakalungkot lang talaga kapag hindi ka pinakikinggan ng mga anak mo. So ayan mga bebs, goods na tayo dyan, oh. Ang ganda na ng ayos, 'di ba? Oh, 'yun yung nilipat ko,
Yung mga hindi ko masyadong ginagamit, yung minsan lang ginagamit ay itinaas ko na. At yung mga madalas gamitin ay medyo abot kamay ko na. At yan naman yung paboritong ginagamit ng anak kong bunso pag wala ako dahil dyan siya nagluluto dahil yan ay electric. Takot kasi siya sa gas, hindi niya alam buksan. Dahil noon ay nagkaroon na rin ako ng trauma sa gas dahil muntik nang sumabog yung gasol doon sa loob ng aming bahay dahil sumingaw mga bebs. Dahil yung aming gasol noon na nilagyan namin ng safety device ay up and down, pero nag-loose thread siya mga bebs, hindi ko na siya mai-close. Kaya sumingaw ng sumingaw pero hindi naman tayo masyadong kinabahan. Ang ginawa ko lang ay kumuha ako ng tuwalya at nabasa at pinaikot ko doon sa loob ng kung saan sumisingaw. At nailabas naman siya ng maayos. At yan nga, magluluto tayo. Diyos ko, 2:00 na ng hapon yata yan nang ako'y makakapagluto pa lamang ng aming ng aming pananghalian mga bebs. So magluluto ako ngayon ng nilagang baka. Pinakamadaling lutuin. So ayan, palalambutin ko na muna. At yan ang aking mga halo, pechay bagyo at yung pechay bok choy na yan at patatas. So ayan mga bebs, so 'di ba? Ang ganda-ganda pag nakikita mong maayos ang iyong mga lalagyanan kasi ito nga yung favorite spot ko, itong kitchen na ito. Oh, ayan ang aking mga gadgets. So 'di ba ang ganda? Goods na tayo diyan. Speak and span. Hindi yung parati na lang nakababad sa cellphone. Tapos ang gulo-gulo ng bahay. Ayos-ayos muna ng bahay bago magpara-TikTok, mga magpagawa-gawa ng content. Kailangan maayos na muna. At ito nga yung dumating sa akin na after several days o 7 days kong inintay ito mga bebs. Nabili ko rin yan kasi na-adjust yun. So ito na ang ating nilaga mga bebs after 2.5 hours. Malambot na at malasang malasa at amoy na. So yun lang, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sumayin nyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos. Good vibes!